RH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang battle show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May body.
project? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasat. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ang oras natin yan ay ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 11. Iba na talaga ang panahon ngayon. Lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Good morning sa ating mga viewers at listeners. Ito pa ulit si Dr. Ruby Roses. Welcome ho sa Sunday edition ng Ang Galing Mo Doc. Makakasama pa rin po natin, of course, ang ating magaling na mentor na si Miss Karen Oyong. Okay, happy Easter ho pala, everyone. Itong, of course, April, ano bang ginugunita natin tuwing Abril na related sa programang pangkalusugan? Tuwing April 1 to 5 or unang linggo ho ng Abril, ang World Health Workers Week ay ginugunita. Layunin ho ng selebrasyon ang pagbigay pugay sa ating mga health workers sa buong mundo. Okay.
Makakasama po natin, makapanayam si Miss Christy Dongines, isa ho siyang RN, registered nurse, at siya ho ang Secretary General ng Alliance of Health Workers. Okay, atin mo alamin sa programa ngayong umaga ang kasulukuyang kalagayan ng ating mga health workers natin dito sa bansa at ang epekto ng krisis sa Middle East para sa mga health workers na naroon ngayon sa rehiyon. Miss Christy, good morning. Hi, yes. Good morning po, Doc Ruby. And good morning sa nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Okay. Good morning, ma'am. No, una sa lahat, ipakilala ho muna natin ang inyong organisasyon, ang Alliance of Health Workers. Ano ho ba kailan ho tayo ito natatag? Ano ho ang adhikain niya? At ano ho ang advokasya ng organisasyon na ito? Okay, ang Alliance of Health Workers o yung AHW na tinatawag po natin ay isang pambansang organisasyon ng mga manggagawang pangkalusugan, mapa-public man or mapa-private hospitals sa buong bansa po. At ito ay pinaglalaban ang pang-ekonomiya at demokratikong karapatan ng mga manggagawang pangkalusugan at karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan. Sa madaling salita, ang Alliance of Health Workers po ay isang unyon o organisasyon na kumakatawan sa boses ng mga manggagawang pangkalusugan sa buong bansa. Ito po ay natatag noong 1984 nung ang aming presidente ay si Mindaluz Quezada nung panahon po na balak buwagin ang Quezon Institute po. Okay, so nung balak buwagin ang Quezon Institute. So okay din, no, may at least may kumbaga talaga everything happens for a reason and for a price. So may purpose kung bakit siguro nangyari 'yon. Para nga maitatag itong napakagandang unyon. Now, ano ho ang pangkunahing tungkulin ng unyon na to or nung alliance ninyo? Okay. Ang pangunahing tungkulin po ng Alliance of Health Workers ay ang maglingkod sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap na nangangailangan ng ating pagkalinga, magbigay ng dekalidad at makataong serbisyong pangkalusugan, magiging tagapagtanggol ng karapatan sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino at makibahagi sa pagpapabuti ng sistema ng kalusugan ng ating bansa po. Okay. So sa ngayon po ma'am, mga ilan ho kaya ang mga health workers natin dito sa bansa? So, of course, according sa datos ninyo. Yeah po, opo. Ang total number of health workers po nationwide, public at saka private man po, ayon sa ating datos, public at saka private na health workers po, yung practicing na health workers professionals natin in public and private po ay nasa 309,888 and yung mga nasa public health workers naman po ay nasa 310,008 ganun po. Tapos ayon sa datos po kasi ng PSA, ang mga public health workers na nasa NCR po ay ayon nung 2020 pa po ito na na datos, nasa 55,623 public health workers na nasa NCR at yung mga employed naman po in private nasa 25,578 po. Tapos yung mga migrant workers po natin ay ang total po natin ay nasa 581 na mga migrant workers po, mapa-permanent and temporary po. Pag sinabi niyo yung migrant workers, you're referring to? Nasa ibang bansa po sila na mamasukan po. Ito po yung ating, of course, yung mga OFWs na po. But this is, itong datos po, 2020, no? Wala pa po tayong medyo mas updated for now. Opo, itong 581, wait lang ma'am, titingnan ko sa datos ko. Ito yung 2025 pa po natin na datos ayon sa migrant workers po natin nung 2025 as of September po. Pero itong nasa atin po, yan po yung datos na galing din po sa DOH na nakuha na din natin nung ang latest po ngayon hindi pa po sila nagbibigay. Okay. Opo. Now, okay, so let's talk about health workers, of course, kasi you represent, of course, the organization which, of course, I assume na protects the rights of the health workers. Now, ano ho kaya mga nakikita niyong pangunahing kinakaharap o hamon dito sa ating mga health workers na yung nandito muna po sa bansa natin?
Talaga naman po, hindi naman lingid sa kaalaman natin na talagang magpahanggang ngayon tayo mga health workers, even tayo mga professionals ay lumalabas talaga sa lansangan upang isigaw ang ating panawagan sa talagang sobrang napakababang sahod po na natatanggap ng mga manggagawang pangkalusugan. Yung overwork, underpaid po tayo, tapos kakulangan ng manpower, super po sadsad na po ang understaffing sa mga pampubliko at saka mga pampribadong hospital po sa bansa po natin sa panahon ngayon at even before the panahon ng pandemic po, talagang ramdam na po natin to ang sobrang napaka kulang ng manpower when it comes to health workers din po. Tapos hindi lang po 'yon, yung hindi ligtas na working conditions natin, ang mababang budget ng pangkalusugan na lagi na lang po taon-taon na lang nagbibigay po tayo ng talagang yung sinasabi po natin na talagang yung totoong ginagastos ng ating mga institusyon pagdating po sa pagbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan na nangangailangan po sa atin. Pagdating po ng budget ay kinakat po nila, nagkakaroon po ng pagbabawas sa budget ng mga pampublikong hospital po. Pag pinag-uusapan po natin yung pagbibigayan ng budget, pagdating po ng ganon ay inaasahan po natin na sana taasan dahil hindi naman po bumababa yung mga pasyente at ang mga taong nagkakasakit na pumupunta po sa ating mga institusyon. Kaya po hindi tayo humihingi ng sobra-sobra. Ang hinihingi natin yung sapat at tama lang po na makapagbigay po tayo ng husto at dekalidad na serbisyo para sa ating mga nangangailangan at nag-iikaos ng mga mamamayan po natin sa Pilipinas. Tapos isa pa po, yung isa pang kinakaharap din po natin, yung walang kasiguraduhan sa trabaho, yung dumadami po mga kontraktualisasyon. Sanay po namin mga manggagawang pangkalusugan, talagang dumadami na po ang contract of service, dumadami na po ang mga job orders na noong panahon pa po talaga natin pong panawagan na ito po ay sana mabigyan ng kasagutan ng ating pamahalaan na lahat ng mga contract of service, mga job orders natin, mga contractual natin, mga manggagawang pangkalusugan ay magiging regular po sila sana when it comes to have a security of tenure. Kasi alam naman po natin na talagang pagdating po sa mga contract of service, sa mga contractual nating mga kasamahan, mga manggagawang pangkalusugan, ay wala po silang employee-employer relationship po na dapat tutungtungan po nila, wala po silang security of tenure na pagka nagkaroon po sila ng problema, walang abog-abog, pwede silang tanggalin. At the same time, yung mga contractual po nating mga manggagawa po ay tanging sahod lang po ang natatanggap nila. Wala na po silang ibang benepisyo, walang hazard pay, wala pa pong ibang mga benepisyo na tinatanggap na mga may plantilla position po. At isa pa po ang kinakaharap pa po natin yung brain drain. Kasi nga po, talagang napakadami na pong mga manggagawang pangkalusugan na hindi lingid sa kaalaman po natin na talagang nangingibang bansa na doon po sila nakakakuha ng talagang nakakabuhay na sahod na kaya nilang tustusan ang kanilang pamilya. Mabubuhay nila at mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang kanilang mga anak. Tapos isa pa po nagsiservisyo po tayo sa pamahalaan, nagbibigay po tayo ng serbisyo para sa mga kababayan natin na nangangailangan sa atin, nire-red tag pa po tayo. At hindi po tayo kami hindi po ligtas. Kasi isa po kami sa ni-red tag din po. Ayun po. Okay. So, na-red tag din po pala kayo. Okay. Anyway, so isa-isahin po natin, no? So, of course, yung isa sa hamon ng ating mga health workers is hindi sapat yung sweldo o allowance na binibigay para sa risk at workload nila. Tama po? Okay. Pangalawa, of course, yung hazard, exposure sa mga posibleng sakit, katulad nung nangyari nung COVID, so wala masyadong protection. At yung contractual sila, tama po, no, ma'am? Yes. Contractual. Yes, So wala silang mga benepisyong makukuha para doon sa binibigay nilang serbisyo para sa ating mga kababayan. Now, meron hubang mga programa or meron na hubang ginagawang mga hakbang para ma-address itong mga isyung ito? Yun nga po ang isa po nating ipinagtataka kasi hanggang ngayon po ay alam naman po natin ito po yung kahilingan natin talagang bakit
magpahanggang ngayon po parang bingi, bulag, pipi ang ating pamahalaan when it comes sa mga health workers po. Na samantala po tayo ay nandito lamang po para magbigay at tumulong para mapaganda ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Kami po ay hindi po kami kalaban ng gobyerno at hindi po nandito po kami para tumulong. Pero magpahanggang ngayon yung mga panawagan po natin ay parang napakahirap para sa kanila ipatupad at ibigay para sa amin. At hindi naman po sobra-sobra hinihingi namin. Ang isang number 1 po, yun di po ba, yung sinasabi po natin, yung living wage, yung nakabubuhay na sahod, para hindi na po isipin ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawang pangkalusugan, na mga ibang bansa pa po, para magbigay. Alam naman po natin na talagang ang mga Pinoy, when it comes sa pagtatrabaho, sa pagbigay ng serbisyo, talagang dekalidad. So, at magagaling tayo mga Pinoy. Kaya nga po tayong pinagkakaagawan sa ibang bansa, hindi lingid po sa atin yon. Kasi sobra tayong magbigay ng serbisyo sa mga tao, lalo na sa mga pasyente na nangangailangan. So yung galing po ba ng kapwa nating Pinoy na sana dito magbigay ng serbisyo para sa nangangailangan nating mga kababayan, kailangan pa po ba sa ibang bansa nila ibigay itong galing nila at ipakita at ibigay ang serbisyo sa mga banyaga na supposedly dito sa atin. Kailangan natin ang ganitong klaseng mga manggagawang pangkalusugan. Tapos sa kontraktualisasyon naman po, di po ba? Sa ngayon, hanggang ngayon po, panawagan pa rin po natin yan. Kasi dumarami po ngayon. Dumarami. Wala pong sagot ang gobyerno. Lahat pong ginagawa nila, band-aiding lang po. Ngayon, ang mangyayari, kagaya po sa amin, itataas po ang bed capacity ng aming hospital. So ang una po namin panawagan, kailangan kung mag-add tayo ng aangat po tayo ng bed capacity ng isang hospital. Una muna nating isipin ang manpower. Kaya ang nangyayari po ngayon, parang may balak na yun na nga po na nabalitaan po natin ito na once yung salary grade 1 to 6, i-phase out na po ito, once nag-retired na po o nag-resign, yung may hawak ng plantilla position na po ito, ay hindi na po siya ibabalik. Papalitan na siya ng contract of service. Tapos yung isa pa po, yung sinasabi nga po natin yung mga benepisyo pa po na hindi pa po natin natatanggap. So ibig sabihin lang po nito, Doc Ruby, wala talagang konkretong plano at solusyon ang ating gobyerno when it comes po sa healthcare system at saka sa mga manggagawang pangkalusugan sa Pinas. So nakakalungkot lang po isipin kasi ng panahon ng pandemic, kami po yung tinagurian nga pong mga modern heroes. Hindi naman namin kailangan yung parangal. Kailangan namin yung sahod na nakabubuhay na kaya namin matustusan ang aming pamilya at matustusan din namin ang aming sarili para ng kinabukasan meron kaming lakas para pumasok ulit sa trabaho at magbigay ng serbisyo sa nangangailangan nating kababayan. Okay, bukang perennial problem na talaga to at hindi lang naman to, of course, Yes, currently, but prior, kung hindi to na-address, talagang, kumbaga, tutuloy-tuloy lang hanggang ngayon. Now, magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala para pag-usapan pa rin po itong World Health Worker Week para mabigyan pugay naman natin itong ating mga health workers. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. No worries, na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. May marami hong nakikinig at nanonood. Hello po kay Romel Paclecaya, Jerry Angustia, Juvian Cayabia Babulencia, Renato C., James Ryan Paloma, Homer Tamayo, Mariata Palma Ombak, Jobert Aboy, Yolanda Cacho Evangelista, Merlia Bulencia, Luisa May Visperas, Albert De Los Santos, Gina Angustia, Homer Tamayo. Okay. Now for the question of the day, bago tayo ipatuloy natin pag-usapan itong, of course, World Health Worker Week, sagutin ang hunang tama o mali. Noong panahon ng pandemya, ang mga health workers ang tinaguri ang mga bagong bayani. I-type lang po ang inyong sagot sa ating comment section sa Facebook live streaming. Pipili po ulit tayo ng 5 maswerteng loyal listeners na makakatanggap ng 500 pesos in GCash. Huwag kalimutan i-like at i-share ang ating Facebook live streaming. Okay, again, for the question of the day, sulat lang ho, tama o mali. Noong panahon ho ng pandemya, ang mga health workers ang tinuguri ang mga bagong bayani. I-type po ang inyong sagot again sa ating comment section sa Facebook live streaming at pipili ho tayo ng 5 maswerteng listeners para manalo ng 500 in GCash. Okay, ma'am, tuloy po natin pag-usapan. Of course, napag-usapan kanina yung sweldo at benepisyo na I'm sure hindi ito kasing competitive para ho sa mga sweldong natatanggap at benepisyo ng ibang mga health workers kung ikukumpara ho sa ibang bansa. Na meron din hong mga issue na minsan na delay pa daw itong mga sweldo at hazard pay nila. How true is this?
Yes po, totoo naman po. Sa ngayon po, napakadami po pong benepisyo, lalo na po sa mga local government units po natin na talagang hindi pa po nila natatanggap hanggang ngayon. Kagaya lang po ng health emergency allowances po, madami pa po sa kanila nung nag-iikot po kami sa ating sa mga regions natin kasi chine-check po natin yung mga kalagayan po ng ating mga health workers, mga kasamahan natin mga manggagawang pangkalusugan sa mga rehiyon. So, nababalitaan po natin na marami pa po sa kanila ang hindi mga nakakatanggap ng health emergency allowance. Tapos dito naman po sa atin, ang ating nilalaban pa po magpahanggang ngayon po ang ating performance-based bonus din po na magpahanggang ngayon. Yung 2021 tapos na po, napagsilbihan na po namin, napaghirapan na namin, nagkaroon na po kami ng output. 2022, naibigay na po namin lahat ng dugot pawis namin. 2023, 2024, ngayon 2025, 2026 na po. So ang dami pa pong taon na hindi po namin natatanggap. Ang tanong po namin din, ito po ay may budget ito taon-taon. Saan na pupunta? Ngayon, may mga guidelines po sila, may mga bagong requirements po sila na ibinabagsak sa mga kanya-kanyang mga institusyon, sa mga hospitals under DOH po, regulated hospitals po. Ngayon, kami naman, syempre, kailangan namin sundin. Kailangan namin mag-comply. So kami nakaka-comply po kami. So once nag-comply na kami, maglalabas na naman ng panibagong guidelines. Parang ang nangyayari po, gumagawa talaga ng paraan na hindi kami mabibigyan at kailangan maipasok sa kanilang bulsa kung ano man yung itong ano na to. Dahil po, kaya nga po tinatawag natin performance-based bonus. So ibig sabihin na perform na po namin yun 2021, 22, 23, 24, 20, even 25, 2026 na po tayo. Pero simula ng 2021, hindi pa po namin natatanggap po yun. Tsaka ito pa po, mabalik lang po tayo doon para lang sa kaalaman po ng publiko, ang pasahod po ng mga nurses, lalo na po ito, kinukumpara kasi natin sa Southeast Asia po eh. Ang pasahod po ng nurses dito sa Pinas ay 40,000. Samantala sa Thailand po, 83,000. Sa Singapore, lalo sa Singapore po, 246,000. Malaysia, 97. Vietnam, 63. Indonesia, 79. Kahit man lang po sana doon tayo kahit man lang sa 63 o 79, makahabol man lang tayo. Hindi din naman nalalayo ang kanilang kalagayan sa atin, di po ba? So, tayo nga po yung pinakamayaman sa likas na yaman, pero tayo po yung naghihirap masyado at lalong pinahihirapan ng mga manggagawang pangkalusugan. Yun po. Okay, so siguro maganda na rin this is an avenue for you para manawagan na sana ma-address nga kamo itong delayed na performance-based bonus kasi kung 2021 was the last time tapos 2026 na now. Medyo matagal-tagal na nga, sayang nga naman at kakailanganin naman talaga ng ating mga health workers itong mga additional na mga kumbaga papasok na pwedeng magamit sa kanyang pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Lalo-lalo na ngayon na medyo kataasan ang mga bilihin dahil dito sa krisis sa Middle East. Okay, now, is this true for both yung public at private na hospital or yung sinasabi niyong problema? Ay, yes po. Totoo po. Pareho lang po. Pero yun nga po yung sinasabi po natin, kahit papano sa mga pampublikong hospital, tayo kasi meron tayong progresibong union na tinatawag po. Kaya mayroon pong kahit papano, may nagpupush na kahit papano po napapakinggan ng kahit makatiting, napapakinggan na ilalabi natin ang ating mga kahilingan. Kaya po andito po din po kami para tumulong sa mga pampribado nating hospital para po madinig din po ang kanilang kalagayan na talagang mas masahol po sa kanila kasi alam naman po natin na pag hindi kumita ang hospital nila, wala sila pampasahod. Ganun po. Okay, so siguro kailangan din ma-address yun, no?
although Yes po. given minsan mas maliit din naman talagang income ng mga hospital na pribado kumpara of course kasi sa paggobyerno mas kumbaga dapat mas may pondo. Okay, now balikan ho natin ang kahalagahan of course ng ating mga health workers nung kapanahunan lalo ng pandemya. Siyempre nakita yung sakripisyo nitong ating mga health workers no para lang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Now, ano kaya mga nakita niyong mga posibleng maging not hindi posible but ano ang mga kahinaan doon sa healthcare system na nakita natin nung kapanahunan na yon na tingin niyo nadala hanggang ngayon? Yun nga po. Kahit naman hindi panahon ng pandemic, talaga sobrang kahinaan ng gobyerno to. Nakikita natin na hindi talaga prioridad ang serbisyong pangkalusugan at ang welfare ng mga health workers sa ating bansa. Kahit hindi pa ng panahon ng pandemic, ganito na po ang nararamdaman natin. Lalo't higit nung dumating po ang panahon ng pandemya. Imagine niyo po, ang hospital namin, wala kaming PPE. Tapos sasabihin sa atin ng Department of Health, sasabihin sa atin ng gobyerno na wala pa pong transmission sa atin kasi wala pang community transmission. So, anong gustong mangyari nila? Hintayin pa po na magkaroon ng community transmission bago po tayo mag-prepare, bago po tayo maalarma. Di po ba dapat alam naman na natin na napakalapit na sa atin yung pandemya, yung sakit na yon, napakalapit na sa bansang Pilipinas, hindi pa rin tayo nag-prepare. Tapos nag-feeling hero pa tayo, namigay pa tayo ng mga face masks sa ibang bansa. Na samantala tayo, nung panahon na tayo na ipasok, wala tayong maibigay sa ating mga manggagawang pangkalusugan, sa ating mga mayan. Ngayon kami, nung panahon ng pandemic po, talaga sobrang kaawa-awa, kalunos-lunos ang nangyari sa amin. Imaginein mo, wala kaming PPE. Ultimong garbage bag, ginagawa namin pang-protection para sa aming katawan. So lahat na lang nag-improvise, which is nagpatahi kami ng mga tela na mask kasi wala na makuhang mask. Sa palagay niyo po ba, yung telang mask ay nakakatulong para maproteksyonan kami? Ang dami po sa hanay din namin ang namatay. Lalo po sa amin, sa hanay ko, sa officer ko, sa Union, sa aming hospital, may isa akong officer na talagang tinamaan siya ng sobra na namatay. So, nakakalungkot isipin na bakit ganon, na ang tanong din namin at ang balik naming tanong sa gobyerno, bakit pagdating sa panawagan ng mga manggagawang pangkalusugan, na kami ang nagbibigay ng pangunahing serbisyo para sa mga may sakit nating kababayan, kami yung nababaliwala. Nananatili silang bulag, pipi at bingi para sa panawagan namin. Nakailangan pa ba na makita nila sa kalye ang mga professionals na mga health workers na mag-rally, na magkaroon ng panawagan, na sumisigaw sa ilalim ng sikat ng araw, na uulan na, nagkakasakit, para lang madinig nila yung kalagayan namin at mga pangangailangan namin. Bakit hindi na, balikan na lang natin, ganito na lang natin, hindi naman natin sinisili, pero ito talaga ang talagang malinaw na ebidensya o nakatibayan na napakalaki ng korupsyon. Ang TPWH, napakalaki ng kinukurap nila. Bakit yung kinurap nila na yon kung ipinondo nila sa healthcare system natin, sa mga manggagawang pangkalusugan, sa mga pampublikong hospital, sana napakadami nating natulungan na hindi kailangan na mamamatayan na lang, na hindi nakakakita ng pagamutan, hindi man lang nakapunta sa hospital, hindi man lang nalapatan ng mga doktor na ang sakit nila, hindi nalapatan ng mga gamot na talagang karapat-dapat para sa kanila. Pero bakit ganun? Nakakalungkot isipin, ba't ang bigat ng loob at ang bigat ng batas, ng gumawa ng batas, ba't ang hirap ng gobyerno na ipatupad ang tama at karapat-dapat na batas na nakakatulong para sa healthcare system at sa mga magagawang pangkalusugan. Gugustuhin mo pa ba na mawawalan ka ng tuluyan ng mga magagaling na mga manggagawang pangkalusugan at mga ibang bansa dahil dito mismo sa bansa mo gutom ang aabutin ng pamilya mo at even ikaw wala ka ng lalo ngayon ang taas-taas ng inflation, hindi lang po na parang tumataas, sobrang taas na po. Ngayon, ano ang programa, tanong din po namin, ano ang programa ng gobyerno para maibsan ito ngayon? Kasi kami, mga manggagawang pangkalusugan, namamasahe kami. Kumakain kami 3 beses sa isang araw. Nagtatrabaho kami. Pwede ba naman magtatrabaho kami na hindi kami kumain? Hindi kami uminom ng tubig. Kasi nga kailangan namin magtipid. Pwede ba naman yun? Ang layo ng bahay ko mula Bulacan, pupunta ako sa Maynila, lalakarin ko kasi wala na po akong pamasahe. Okay. Kasi nga, kulang kakarampot yung sahod na tinatanggap ko.
Marami hong nakikinig at maaring nakaka-relate sa inyo. Okay, pagbabalik po ulit tayo para pag-usapan naman natin yung gender equality dito sa ating mga health workers ng Pilipinas. After lang ho ng maiksing paalala ulit. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa programang Ang Galing Mo, Dok. Kasama pa rin po natin ang ating, of course, representative ng Alliance of Health Workers na si Miss Christy Donguines. Okay, medyo maraming salamat ho sa mga nagme-message. Ramdam natin na hindi lang ito issue ng ating health workers, kundi parang issue ho ng lahat. Thank you kay Rafi Taboy, Albert de los Santos, Juviana Valencia, and Romel Pacle Kayab. Okay, ma'am, balikan naman ho natin ang, of course, ang sitwasyon ng mga health workers naman on the, let's say, hospital setting. Hindi huligit sa kaalaman na mas marami pa rin ho ang mga babaeng health workers. Tama po, ayon sa datos, parang 70% composed of female health workers. Now, on gender equality, kasi I don't know if updated itong datos natin na even if 70% ho female workers, only 25% ang nag-hold ng mga posisyon na medyo may kataasan. Tama ho ba ito? Yes po. Yun nga po ang nakakalungkot kasi kultura na yun at sa lipunan natin na pagdating po kasi sa pamumuno, sabi nga po mas makapangyarihan ang lalaki, mas malakas ang lalaki, mas maraming galing ang lalaki kumpara sa mga babae. So sa ating hanay, Usapang kalusugan sa alam naman po natin na talagang kailangan pantay-pantay na po ang pagtingin kasi hindi lang maraming tayong mga kakayanan na hindi kaya ng mga kalalakihan. Marami din tayong mga mas napapansin ko ito personal na experience ko. Ang mga kalalakihan when it comes kunyari sa isang trabaho, sa isang may problema, kailangan like for example na lang pagkukumpunin ng isang sira sa bahay. Pag sinabi ng lalaki, 'di ba? Sabi nga natin, ang lalaki isang haligi ng tahanan. So, dapat siya yung nakakaalam kung paano gagawin para makumpuni itong sira sa bahay. Pero pag sinabi na isang lalaki na to, ng tatay, na ay wala na yan, wala, tapo na yan, ganito, ganyan. Pero tayo mga babae, mas magaling tayo sa kanila gumawa ng diskarte at paraan kung paano natin makumpuni at maipakita sa kanila na kaya pa siyang magamit, kaya pa siya nating ibalik sa dati niya. Hindi man ganon klaseng sa dati niya talagang anyo, pero maaayos at mapapakinabangan pa. So sa hanay po natin, nilalabanan po natin dito na magkaroon po tayo ng pagkakapantay-pantay o gender equality. Dahil hindi magiging maayos ang healthcare system kung may diskriminasyon at hindi pantay-pantay ang pagtrato sa mga healthcare workers. So sa hanay natin wala dapat diskriminasyon. Pare-pareho tayo, kailangan po equal, magtutulungan tayo kung anong pwede nating maibigay at kailangan natin ng opinion ng isang babae. Hindi po pwedeng deadmahin ang opinion ng isang babae. Kung kailangan maganda din ang opinion ng lalaki, bakit hindi natin tanggapin pag-isahin natin, meet in the middle, at mapagkaisahan at magkakaroon ng magandang solusyon at magkaroon ng isang magandang alituntunin na hindi kailangan na mayroong diskriminasyon na sa ating hanay pa lang nagkakaroon na tayo ng diskriminasyon. Paano pa natin mapapaunlad ang sistemang pangkalusugan sa ating bansa kung gano'n na ang pagtingin natin? Okay, in your opinion po, dito, of course, dito sa mga nabanggit nyong mga kumbaga kahinaan ng ating healthcare system at yung kalagayan ng ating mga healthcare workers, of course parang of course I'm a health worker, parang ramdam din natin yung bigat ng responsibilidad, hindi lang minsan physical kundi of course emotional. Sa tingin niyo paano natin masisiguro na hindi napapagod itong mga of course ating mga health workers, no? Kasi syempre yan yung mga taong nag-aalaga sa atin, no? Ano kaya ang masasuggest nyo para hindi naman tuluyang mapagod? Kasi does it affect the morale of the people working? Kasi tumataas din ang mga taong nagtatrabaho na sa ibang bansa eh.
Yes po. So, ang talagang tanging solusyon po dito, kasi alam naman po natin, hindi yan lingid sa kaalaman natin na talagang when it comes, kunyari, kahit napakababa ng sweldo, pagdating ng sahuran, talagang nabubuhay ang loob ng tao, di po ba? Na nagkakaroon tayo ng sigla. Kunyari, may narinig tayo, ay, may dumating tayong PhilHealth share, o may dumating po tayong hazard pay, may dumating po tayong longevity pay. Di po ba parang nakakatuwa at ang dami ko ngang naririnig po sa akin sa experience ko po sa hospital. Ay, naku, masipag ako ngayon kasi mayroong biyayang dumating. O di po ba? Parang ang ganda-ganda sa pakiramdam. Hindi po natin mararamdaman ang pagod, ang hirap, na talagang alam mong exhausted ka na kasi kung sapat ang pasahod, sapat ang benepisyo at on time na naibibigay, sapat ang mga diagnostic, mga kagamitan, lahat po sa hospital, na hindi na natin kailangan mag-out of the pocket pa ang mga pasyente, o kailangan pa po natin mag-rally, kailangan pa natin manawagan kasi wala pong ganito sa hospital, walang MRI, walang CT scan. So pagka ganun pong mangyayari, mag-shell out ka. So ngayon, para sa amin mga healthcare workers, kunyari sasabihin, magbibigay kami ng antibiotic, wala kami makuha ang syringe. So sa balagay niyo po ba masisiyahan kami noon na paano namin ibibigay at i-inject sa pasyente ang antibiotic kung walang syringe? Syringe na lang, wala pang makukuha. So di po ba maganda sa pakiramdam na po sarap magserbisyo kung kompleto lahat ng pasilidad. Hindi na natin kailangan pang na tayo mismo, pinoproblema din natin ito kasi nga paano natin maibigay on time yung mga kailangan na padlapat sa sakit ng ating mga kababayan kung mismo ating institusyon ay wala. Yun nga po, balikan natin ulit po, sinasabi po natin, mapapasaya sila, mapapasaya kami sa aming hanay kung ang sahod namin nakabubuhay, benepisyong sapat at naibigay sa tama, walang kontraktual, lahat may seguridad, kailangan may plantilla position, permanent position, kompleto ang pasilidad ng isang hospital. Yun po yung natin, isang talagang hindi namin ramdam yun na mahihirapan kami o napapagod kami kasi hindi namin inintindi yung problema sapat kami, di po ba? Lahat ata dream yan na magkaroon ng napakagandang healthcare system sa Pilipinas. Okay, ayon po sa statistics, parang kukulangin na talaga tayong healthcare workers, no? By 2030, tama po ba? Ayon po sa datos nyo, tama po ba ito? Actually, napakadami po nating napakagagaling na mga mayroon tayong enough supply ng mga best and brightest na mga health workers, health professionals dito sa ating bansa. Kaya lang tayo nagkukulang at malamang maging kulang pa ng sadsad kung talagang napapabayaan tayo ng ating gobyerno, ng pamahalaan at walang malasakit mismo sa ating hanay. So mababang pasahod, dapat walang bigay-bawing benepisyo na magbibigay sila. Yun nga po yung nakakalungkot kasi parang nakatatak na sa isip namin yun na nagbigay ngayon. Tingnan nyo po, nagbigay ng HMO 7,000. Hanggang saan pupunta yung HMO na 7,000? At kailangan pa namin mag-provide ng sangkatutak ng mga hinihingi mga dokumento. At kailangan pa namin maghagilap ng kung anong HMO. 7,000 na lang po. Kailangan pa ba? Di pa ba dapat ibigay na yan ng cash sa amin? Saan ba pupunta ng 7,000 na yan sa palagay nyo kung may maintenance ka na? Isa isang araw lang, kulang pa po yun eh. So, yun nga pong natin. Tapos yung sana ang kontraktual, isa pa po yung nga po natin, talagang mawawalan po tayo talaga ng mga magagaling po nating mga magagawang pangkalusugan kung ganito pa rin po ang pag-iisip at ang thinking ng ating gobyerno at walang pagbabago. Kaya mas pipiliin talaga ng ating mga kasamahan na talagang lumabas at magtrabaho sa ibang bansa kaysa mananatili dito na gutom ang aabutin nila at wala silang sapat na pampaaral o magandang edukasyon para sa kanilang mga anak. Kaya ganun ang mangyayari po. Siguro may iwan na lang po kami mga inuugat dito, pero balang araw magre-retiro na po kami kasi majonda na po kami. Natawa naman ako sa inuugat.
inuugat. Okay. Opo, actually, inuugat na po talaga kami. Di bale ho, patuloy ba ho tayong uugatin pagkatapos lang ho na maiksing paalala. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang sa DZRH, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Rosas, at ang ating pong panauhin o resource person na si Miss Christy Donguines. Okay, ma'am. Tuloy po ang ating talakayan. Nahinto tayo doon sa inugat na kayo. Yes po. Okay. Now, dito, pag-usapan naman po natin itong grupo ninyo. Of course, na napakaganda naman talaga ng hangarin para maproteksyonan ho ang mga, of course, ang mga pangangailangan at rights ng ating mga health workers. Now, meron ho bang mga aktibidad o programa po para sa health workers ho sa ilalim ng inyong organisasyon now? Sa ngayon po, ang ating mga programa ay yun pa rin po, ay tuloy-tuloy pa rin po nating panawagan sa ating pamahalaan na sana mapakinggan naman na hindi naman po tayo nagmukhang kawawa at mukhang kalunos-lunos na yung kalagayan ng mga manggagawang pangkalusugan na wag na po natin sikapin pa. Yun po yung programa talaga natin, yung panawagan po natin na dapat itaas ang sahod sa nakabubuhay, dapat yung entry salary
po natin ay 30,000 yung entry salary ng mga health workers. Tapos 50,000 naman ang entry salary para sa nurses at saka sa mga health allied professionals natin. Tapos magkaroon po tayo ng mass hiring o karagdagan na mga health workers at dapat ibasura na ang kontraktualisasyon. Lahat ng mga kontraktual gawing regular na mga health workers. Tapos ibigay ang mga hindi pa na ibibigay ng mga benepisyo. Yun nga po yung sinabi po natin na yung PBB po natin 2021 pa po, mula 2021 magpahanggang ngayon po. Yung mga dumaang taon na from 2021 up to now ay hindi pa rin po na ibibigay. Tapos po ang panawagan din po natin na itaas sana sa 5% man lang, 5% man lang ng gross domestic product ang budget ng kalusugan. Yun po yung as recommended po yan ng WHO. Tapos, isa pa po nating programa na panawagan po, kasama sa panawagan natin ang programang ito na itigil ang pagsasa pribado ng mga pampublikong hospital at ibang health services. Tapos, lalo na po, nung nag-ikot po tayo ng regionals, ang panawagan po, ang dami pong gustong, kasi di ba na-devolve yung natin, yung healthcare system natin. So, ang gustong mangyari at atin talagang gusto talaga natin mangyari, renationalize po ulit yung mga devolved health services, lalo na yung sa mga LGU hospitals po natin. Na may mapakinggan nga kayo, no, para ito sa inyong mga hangarin at para of course sa itong mga health workers natin. For the organization, kudos ho. Alam kong maganda ho ang inyong hangarin. No, para ho sa mga nais magtanong, para sa mga karagdagang impormasyon, paano naman po makokontak ang inyong grupo? So, mayroon po kaming Facebook page po, the Alliance of Health Workers, _national, para sa mga karagdagang impormasyon po at sa mga nais pa-member sa amin at gusto pa pong magkaroon pa po ng karagdagang katanungan kung ano po yung talagang hangarin at layunin po ng Alliance of Health Workers po. Ilan na ho pala, ma'am, ang miyembro ninyo? Sa ngayon, hindi ko po masabi in figures kung ilan na po talaga. Pero halos po kasi ng mga public hospitals, lalo na po yung DOH-regulated hospitals dito sa NCR, ay sakop na po natin lahat yan. Wow. Mapa-PGH na nasa national sila, miyembro po natin. Tapos marami po tayong mga private St. Luke's, Makati Med, ito sa Santo Tomas, dito. Tapos, ang dami po, mga sa Chinese dyan. Madami po tayong mga private hospitals din po na nagmiyembro na po at sumanib na po sa atin kasi nakita nila ang adikain at layunin natin. Hindi po tayo, ang layunin natin sincere. Talagang sobrang sincere ang layunin ng Alliance of Health Workers. Tumulong, kita nyo po kung talagang kailangan na kami ang magiging daan para maipush po ang mga panawagan, maiangat natin sa Kongreso. Pumupunta tayo sa Kongreso, nakikilabi po tayo sa Senado. So yun po. Ngayon po, mayroon po tayo kasing ang Magna Carta of Public Health Workers po ay inaano na po natin siya na maamyendahan na po siya kasi pang nakapaloob po doon ng mga benepisyo po ng mga manggagawang pangkalusugan ay hindi talaga kahit pamasahe parang hindi na kaya. Sobrang baba na po. So nung 19th Congress po na i-file natin tong bill na to na para maamyendahan po na magkaroon ng additional sa pagtaas po ng mga benepisyo, yung napapaloob po sa batas na to ng Magna Carta of Public Health Workers, nag-close lang po. So, pag nag-open po ang 20th Congress po, i-refile po natin ulit para po tuloy-tuloy po na madinig po ito at magkaroon po ng hearing at makipakinggan yung bill na gusto po nating amyendahan po doon sa Magna Carta of Public Health Workers. At meron din po tayo ngayong isinusulong din po na Magna Carta of Private Health Workers po. So, sinimulan na po natin yan. So, hintayin lang po natin na gumulong din po siya, tulong-tulong para po magiging batas din po ito para sa mga private health workers po natin. Sana nga matuloy yan, no? Of course, sa dulo ng lahat, di ba? Ang kalusugan ng bagay ay nakasalalay, of course, sa kalagayan ng ating mga health workers. So, kung gusto natin maalagaan tayo ng maayos, hindi ba't panahon na rin siguro na para siguraduhin din na sila naman din ay maalagaan.
Okay, of course, hindi lang tuwing may crisis katulad nung pandemya, kundi araw-araw. Kaya maraming salamat ho sa inyo, Miss Christy Dominguez, na sa pagbibigay ho ng oras sa amin para maidulog din at maisabi nyo ho ang inyong mga adhikain at mga goals para sa ating mga health workers. Mabuhay din ho kayo. Maraming salamat, Doc Ruby, at maraming salamat sa DZRH sa pagbigay ng panahon para sa amin para maisiwalat, maiparating namin sa publiko at maiparating sa ating pamahalaan ang mga panawagan ng mga healthcare workers. God bless po and Happy Easter po. Happy Easter, ma'am. Okay, para naman host doon sa atin, of course, kaninang question of the day, yung tama o mali, nung panahon ng pandemya, ang mga health workers ang tinagur ang mga bagong bayani. Ang winners ho natin ay sila Crispin Ibarreta Velasco, Homero Tamayo, Winnie Rasay, Leo Havarez, May Ann Roselia. Again, ang kasagutan ho doon sa question of the day is tama. Meron tayong 5 winners, si Crispin Ibarreta Velasco, Homero Tamayo, Winnie Rasay, Leo Havarez, May Ann Roselia. Congratulations! Hintayin lang ho ang message ng DZRH News Center via Facebook para maklaim ang inyong premyo. At paalala lang din po, siguraduhin bukas ang setting sa inyong Facebook account o maaaring makapagpadala ng mensahe via Facebook Messenger. Again, paalala lang, siguraduhin nung bukas ang setting sa inyong Facebook account para naman po makapagpadala ng mensahe ho kami via Facebook Messenger. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsubaybay habang tinatalakay ho natin ang mga usapin o programang pangkalusugan. Ito po si Dr. Ruby Roses, nag-greet ho sa inyo ng Happy Easter, everyone. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklayin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat.